Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, palihim na umaatake itong si Pops Alden mga kasembreros sa yung ginawa na nga dito mga kasembreros no, sa pag-like. Sa mga items pala natin ito, yung pag-like ni Sir Alden sa post about kay Ma'am Catherine, tapos yung about sa ilong na issue, tapos sa ganto kamahal si Pops Alden ng kanyang mga fans mga kasembreros and more. Marami pa. So ito muna mga kasembreros ha. Itong pinost niya Maymay no sa TikTok no. Shout out sa iyo. Maraming salamat po Maymay. Isang Kathleen admin din po ng Team Panatag at Team Matatag mga kasembreros. So sabi niya dito, hindi po edited yan. Ni-like po yan ni Tisoy no. #Kathleen. So low key lang talaga sila. Kumbaga pa merong private na communication. May nasa loob ang kulo mga kasembreros ni Pops Alden at saka ni Ma'am Catherine because they have mutual private but not secret na agreement mga kasembreros. So team Panatag tayo kasi may nag-chat dito sa kay Ma'am Maymay no 01403 ang kanyang TikTok account po mga kasembreros. Sabi niya walang naka-like ma'am, parang sa TikTok siya ma'am sa account. Ma'am na account, sabi nga. So sabi niya nga dito, ito nga, liked by Alden Richards, Catherine Holix, and 551 others, mga kasembreros. So sa ABS-CBN PR Kapamilya Stars were honored as box. Then yung pinost kasi dito ng Star Magic, Star Magic na naman. Star Cinema mga kasembreros ay yung box office hero na award po ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So ito yung parang part list, siya yung pinakauna sa litrato mga kasembreros. Tapos sumunod sina Joshua Garcia, sina Vice Ganda, sina Ma'am Julia Barreto and so on. Pero parang yung nilike niya ata itong kay Ma'am Catherine mga kasembreros no. Palihim umatake siya box office Phenomenal King mga kasembreros. So ayan natin no. So yan no, sinumpa ni Maymay mga kasembreros. So nilike niya ito no. Kung kaya hindi man niya na mention publicly, alam natin na low-key no ang Kathleen mga kasembreros at saka sekreto lang no. Pero private lang pero hindi secret mga kasembreros. Ganon matake ang yung Pops Alden. Ayun yung Pops Alden. And then ito, sobrang cute nito mga kasembreros kasi kaya siya minamahal, sabi dito sa comment. Kaya siya minamahal kasi nung time na kumakain pa si Sir Alden dito sa may sa may edis nga. Grabe tong ibang fans kasi minsan ibang mga kumukuha no. Talaga nagpapasalamat tayo sa mga nag-upload rin mga kasembreros na kahit na kumakain tapos parang tumitig pa si Sir Alden mga kasembreros sa camera as a sort of parang hey I see you ganun. Tapos ang kulit-kulit niya. Tapos sobrang nakakulitan ako dito sa may comment mga kasembreros. Sabi ng isang nag-comment, sabi na Ashti, love you. Sabi ganun ng so sabi niya ni admin or ni creator, sabi niya, kay love na love natin yan he never fails to make us laugh mga kasembreros. Sabi ng isa, cutie. Sabi naman ng isa, dito ako tatawa mga kasembreros, isa dito na comment. Sabi, dyan ka pa talaga dumayo ng kain, may pagkain naman sa bahay. sabi ng creator or ng admin, sabi niya, nagluto naman ako ng sinigang sa dinugo. Sobrang cute na cute ni Papa Alden. Sabi naman ni Jamiela, sabi niya, dyan ka pa talaga kumain, paano na lang itong niluto ko, baby? Sabi ng admin, pabaon ko kasi yan sa kanya, nagbabadali ka. May song sabi. Pabaon ko kasi yan sa kanya, nagmamadali kasi siya umalis ng bahay kagabi. Inang-ina talaga na asawa at saka si Sir Alden mga kasembreros. Sobrang nakaka-good vibes sa mga comment dito mga kasembreros. Lalo po yung admin na si Capricorn girly who loves ganun mga kasembreros. So sobrang cute. Pabaon ko kasi yan sa kanya, madali kasi siya umalis ng bahay kagabi. Sobrang kulit. Sorry po, nakakatawa po kasi yan. So yun po no. So kaya siya mahal na mahal mga kasembreros kasi kahit na although minsan naabuso na yung niya, kaya tulad nito kumakain siya, binibidyohan. Nung time na parang kakatapos silang kumain tapos nakapila na agad yung mobile picture and so on mga kasembreros. So sobrang minamahal talaga si Sir Alden mga kasembreros. And then itong next item nga natin, itong ilong na naman ni Ma'am Catherine, no? May nag-post na naman kagabi
na parang before and after, saan pa sabi dito, saan banda dyan paayos, saan banda dyan paayos ng ilong, kasi marami ang nagbabash mga kasomers nga, retokada nga, yung paggawa ng ilong, etc. mga kasombrero. Si Ma'am Catherine, nasa lahi po talaga nila, no? Tingnan niyo po yung ilong ni Ma'am Catherine at saka ng mga kapatid niya mga kasembreros. So matatangos po talaga before and after. So nung bata pa si Ma'am Catherine at saka nakasama yung mga kuya niya, ate niya mga kasembreros. Tapos malaki na sila. So walang pinagbago kasi nga hindi nagparitoke si Ma'am Catherine mga kasembreros ng kanyang ilong. At kung nagparitoke man, parang normal na lang yun sa mga tao ngayon mga kasembreros, yung mga content creators nga at saka mga normal na tao nagpaparitoke na kasi afford naman nila. Pero si Ma'am Catherine po ay normal at saka natural po yan mga kasembreros yung kanyang ilong. And then ito, post ng admin dito sa mga bashers na naman kasi parang kinukumpara si Ma'am Catherine sa mga ibang artista and so on mga kasembreros. And sabi nga dito, superstar na itong si Ma'am Catherine, Asia's multimedia superstar mga kasembreros, tapos phenomenal box office queen pa. Ay parang hindi mo siya ikukumpara sa mga baguhan o sa mga sikat lang. Marami namang sikat yes, maraming sikat, pero yung sa awards and achievements na hindi naman niya kumaga pa pinagyayabang mga kasembreros ay dapat din natin yung yabang mga kasembreros kasi marami ngayon sa industriya ng showbiz na naging sikat lang, tapos lumaki na yung ulo mga kasembreros. Pero ito talagang tapos kumpara pa nila kay Ma'am Catherine na si Ma'am Catherine talagang hindi naman siya nagyayabang mga kasas, yung achievements niya speak of who she is and what she has been doing for quite a long time na sa industriya ng showbiz mga kasembreros. So kung ibabangga mo siya sa baguhan lang dahil sikat, dahil trending, ay baka kailangan din manalamin tayo minsan. Talagang nag-advise nandito siya Lolo Kasombrero. Pero yun po, kasi yung mga iba ay talagang kinukumpara siya mga kasas na not knowing na siya box office niya talagang walang papantay mga kasembreros. Sila lang yung nakagawa ng billion mga kasembreros ang income. And yun nga, yung yung kanyang income since 2010, kahit na siya lang mga kasembreros kahit na solo era or yung Katniel days mga kasembreros, ay kaya niyang gumawa ng pelikula na box office pa rin kagaya ng A Very Good Girl and so on. So sabi ito, she's Asia's superstar and she was compared by anyone to anyone. Her achievements are incomparable. Amen and amen. So nakuha na pala ng Catherine yung kanyang ito sa The House of Us pa ito nila mga kasos na Edis Choice Awards nga mga kasembreros na parang plaque or a trophy. And then ito, of course, yung prayer ni Sir Alden, hindi nawawala. Sabi niya, Box Office King, Dear God, even in challenging circumstances, your goodness remains the same. I know we are not promised a life free from trouble, quite the opposite, but I am grateful that you are with me through it all. Your presence gives me strength and your love sustains me in every season. Help me to trust in your faithfulness even when life feels uncertain. Remind me that no trial is greater than your power and no hardship can separate me from your love. Thank you for walking beside me, guiding me and carrying me when I need it most. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen, Pops Alden. So, naalala ko, na-mention na pala natin ito kahapon nung naisama na natin. Pero, isinama ko na lang ulit mga kasembreros kasi nga ang prayer naman is timeless mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros ay nag-post si Sir Alden ng kanyang mga bike na para sa Tour de France yata ito mga kasembreros. Parang dito si Tadej na kanyang idol or na kanyang hinahangaan. Pero nakakulay dilaw mga kasembreros. So in preparation, malaking event na naman itong kanyang gagawin mga kasembreros sa Tour de France nga mga kasembreros. So abang-abang tayo sa kanyang mga next plans po And then ito, another Instagram story niya ang lalim na naman ito. Parang yung night sky, tapos may mga stars mga kasembreros, tapos may isang puno. Parang lonely na naman, na-miss na naman niya siguro si phenomenal box office queen kasi nga
Noong nakaraan ay parang ito yung view na kung saan ay nag-hug sila dun sa Canada pa mga kasombreros. Pero yun nga, no, magsasama rin kayo soon. Alright, sinalam ko sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Again, today is July 23, 2024, Wednesday na po. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Medyo doctrinal ito mga kasombreros ha. Ang title, Volcano Impierno. Marami tayong verses na babasahin. This is, yung goal ko dito ay may share no, yung katotohanan na may impyerno talaga mga kasombreros. And yung volcanoes ay literal at physical na patunay na meron pong impyerno. Kung heaven is real, hell is real as well. So hindi po ito pananakot mga kasombreros. I'm sharing the truth in love and humility naman po. No? Micah 1:4, the mountains melt beneath his feet and flow into the valleys like wax in a fire, like water pouring down a hill. So ito mga kasombreros ay isang verse lamang na may patunay na wala mang volcano na nakalagay sa Biblia, pero yung description niya ay nasa Biblia mga kasombreros. Psalm 97 verse 5, the mountains melt like wax before the Lord all of the earth. So Deuteronomy 4:11, then you came near and stood at the foot of the mountain, and the mountain burned with fire, parang vulkan, to the midst of heaven with darkness, cloud and thick darkness. Psalm 104:31-32, may the glory of the Lord endure forever, may the Lord rejoice in his works. He who looks at the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. Kasi bang ang bulkan mga kasombreros ay may usok, no? So marami pa, no? Judges 5:5, the mountains gushed before the Lord, this Sinai before the Lord God of Israel. Psalm 144 verse 5, bow your heavens, O Lord, and come down, touch the mountains, and they shall smoke. So ito yung mga description mga kasombreros ng meron pong volcano sa Biblia. Although, yung volcanoes talaga, titingnan natin na may impact ito sa human history. Yung eruption pa ng Mount Vesuvius sa Italy. Ito kasi sa ating geographical study or sa geography natin na subject mga kasombreros, ang mga bulkan, di ba pag nag-erupt sila, kapag pumuputok po ay bumubuo rin sila ng isa pang isla. For example, or nagdadagdag ng lupain mga kasombreros kasi nga yung kanilang lava na nagiging magma mga kasombreros ay yun po nabubuo sila or nagpo-form pa ng isa pang land formation. So given the Bible's importance, many wonder whether it mentions volcanoes. While the Bible doesn't specifically call any mountain a volcano, some believe it mentions regions where volcanic activity occurred. So ito mga kasombreros, meron tayong malalaman dito na mga facts at truths of course sa Biblia kung saan po ay natagpuan no yung Noah's Ark din. So dito po no, a prominent example of the Bible mentioning a volcanic region is the mountains of Ararat. So mountains of Ararat mga kasombreros ay matatagpuan po sa Turkey, which recently may na-discover no ang mga scientists and archaeologists mga kasombreros na nandun nga yung Noah's Ark. So Moses refers to this area in the book of Genesis, specifically in the story of the global flood during Noah's time. So ito na yung na-mention ni Moses mga kasombreros. And by the way, ang sumulat po ng Genesis ay si Moises mga kasombreros ha. Grabe no, kasi si Moises ay nabuhay, na-introduce siya sa Exodus. Okay? Pero ilang books pa siya no, kasi part siya ng Torah. Yung Pentateuch nga mga kasombreros is yung first 5 books of the Bible, ang tawag po doon ay Pentateuch, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So itong 5 ito yung tinatawag na Torah, yung Pentateuch mga kasombreros. 5 sila ng mga kasombreros. He describes region of Ararat as the landing place of the ark after the floodwaters receded. So his account says that the ark came to rest on the mountains of Ararat. So, nga nakita yung mga remains mga kasombreros. Grabe no? Sobrang tagal na, thousands of years na mga kasombreros, pero yung mga Bible scholars and scientists mga kasombreros and discover pa rin ito. Many Bible scholars associate the mountains of Ararat with a region of eastern Turkey. So, gano'n na-mention natin kanina. Near modern-day Iran and Armenia. So, boundaries sila mga kasombreros ha. This area includes 2 notable volcanic peaks. Greater Ararat stands at 16,000. So,
Yun po yung kanyang taas mga kasubreros, 16,854 feet. So, going back sa ating topic na yung impyerno mga kasambreros ay talagang totoo po ito mga kasambreros, no? And hindi sa pananakot, pero ang torment doon sa ang paghihirap at saka tawag dito yung pagpapahirap at saka torment nga doon sa hell or sa impyerno mga kasambreros ay wala pong tigil. Wala pong, kumapa, hindi doon years ang gugugulin mo. It's lifetime. It's forever mga kasambreros. So, Matthew 25:46 sabi din, these will go away into eternal punishment, hell, eternal life, kasambreros. So, Revelation 14:11, no? Sabi rin, in the smoke of their torment, yung pagpapahirap goes up forever and ever. So, wala po siyang katapusan. And they have no rest, no day or night, these worshippers of the beast and its image, in whoever receives the mark of its name. So, ito po kay Satan mga kasambreros, no? Kapag tayo po ay walang pananampalataya at namuhay ng masama dito sa mundong ito mga kasambreros. So, pero ang ating katakutan dapat ay ang ating Panginoon mga kasambreros, no? Ang ating Diyos na buhay magpakailanman. Hindi po tayo matatakot sa nakakamatay lang or na pumapatay ng katawan ng ating physical body at ang ating kaluluwa ay wala na po silang power mga kasambreros. Kundi ang katakutan natin ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng Israel mga kasambreros. Matthew 10:28, and do not fear those who kill the body but kill or cannot kill the soul, no? Yung mga hindi parusa or wala silang control sa ating kaluluwa. That is Satan mga kasambreros, no? Huwag natin siyang katakutan. Rather fear him, God, who can destroy both soul and body in hell, in impyerno mga kasambreros. So, tayo po mga kasambreros ay meron pa pong panahon, no? Meron pang pag-asa na nalalabi habang tayo po ay nasa mundong ito. And we are so blessed, we are so gracious mga kasambreros, full of grace sa ating buhay ngayon because you are living by grace and by faith mga kasambreros. Kung sa time pa ng Old Testament, sa time nila Moises, talagang on the spot pwede silang parusahan agad-agad. Alam niyo yung story ng Sodoma and Gomorrah. Yung Sodoma and Gomorrah ay reminder po yun mga kasambreros na yun nga, no, yung bulkan mga kasambreros ay parang asupre, no? Parang product din yun ng parang related doon yung volcano mga kasambreros doon sa Sodoma and Gomorrah kung saan nagpaulan nga ng asupre, ng apoy mga kasambreros ang Panginoon dahil sa labis-labis na kasamaan at immoralidad ng mga tao doon sa Sodoma and Gomorrah. Grabe yung kwento na yun, no? Kasi nag-bargain pa si Abraham mga kasambreros na what if may 40, may 30, may 20, may 10 na righteous na matuwid sa harapan ng Panginoon pero wala eh. Kung kaya tinuloy ng Panginoon ng yung parusa sa kanila kasi hindi sila nagsisi mga kasombrero. So that's valid and solid reminder sa atin ngayon na ang buhay natin ay may purpose talaga sa Panginoon. Hindi tayo sumulpot lang na parang kabuti at saka parang wala nang nangyari, parang dito lang tayo para kumain, magtrabaho, mag-aral, and so on, kumain, trabaho, at parang paulit-ulit lang ba? So, hindi ganun ang buhay. May purpose po tayo sa Panginoon, mga kasundros. Hindi po tayo isang kabuti lamang at saka isang hangin na dumaan lang tapos wala na. Although ganun talaga ang buhay, no? Merong katapusan at napakaikli ng buhay. So, since maikli ang buhay, gamitin natin ito ng may purpose sa Panginoon na lumikha sa atin. No? Siya po ay forever. Wala tayong ibang katakutan kundi ang Diyos. Maaaring may mga takot tayo sa mundong ito. Pero natural lamang po yun bilang tao. Pero generally at saka divinely speaking, mga kasama, supernaturally speaking, although we are living in a natural world ay ang katatakutan po dapat natin ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na kaya magparusa both sa ating kaluluwa at sa physical, mga kasambreros. Alright, so lamang po sa ating Word of God. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, perseverance, strength na nagmumula sa ating Panginoon na nasa langit. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.